Dear Miss Chicky, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng listeners ng Shoutout. Ako po si Aika, ang hopeless romantic na 30 years old. Oh, 30 years old. Alam nyo, mga kapatid, dati, nung panahon ng mga lolo't lola natin, pag 30 years old ka, naku, wala ka ng pag-asa mag-asawa. Pero ngayon, 30 years old, very young mga kapatid. Sumulat po ako kasi gusto ko po sanang humingi ng payo para sa loveless life ko. Nako, hala! Sabi niya nga, ito, hala! Charot, not charot po. Hindi pala, tas may hahaha pa siya. Natawa pa siya. Di ba problema mo? Natawa ka pa sa problema mo. Oh. Hindi ko po kasi alam kung masyado lang bang mataas yung standards ko at kung negotiable po ba ang standards pagdating sa love. Oh. Sadyang mailap lang talaga sa akin si Cupido. Oh, nag-hope ka dun sa mga baby angels, ha? Oh, sige. I was raised po by a family na parang may lahing langgam yung mama at papa ko. Sobrang sweet nila sa isa't isa palagi at yun yung nakalakihan ko. Oh, so sanay siya sa ganun, di ba? I remember, nung mga bata kami ng kuya ko, lagi naming sinasabi na kaya sila sweet sa isa't isa kasi mga bata pa naman sila. And I meant it when I was a kid, na I thought, once magkaedad-edad na sila, hindi na sila sobrang haharot sa isa't isa. Oh, asa ka pa. Oh, edi mali ka. Oh, mali nga siya. Sabi niya, but I was proven wrong, Miss Chicky. Aba, daig pa nilang naka-honeymoon stage hanggang ngayon. O, di very good, di ba? Sa mama at papa mo. And by that, I am very pleased and kilig palagi sa kanila. They really set the bar high for me and my kuya. Pero yung kuya ko, may family na. Hindi man sila kasing sweet ng asawa niya in the public eyes, na tulad ni na mama and papa, we all know na sobrang rock din, or parang rock solid siguro, no? Rock din talaga ang marriage nila. Maganda, ang dami mong mga magagandang ehemplo sa buhay, ha? Pagdating sa love, oh. Pero ako po, nako, eto na tayo, nandito na tayo sa pero. Pero ako po, paano naman ako? NBSB po ako. Syempre, alam nyo ng lahat. NBSB is no boyfriend since birth, diba? As in that lady nga na no boyfriend since birth. Pero meron among ideal man in my... Among ba to or akong siguro, no? Pero meron akong ideal man in mind na parang minsan may inner feeling ako na malapit ko na siyang makilala. Pero madalas parang mas inaatake ako ng anxiety. Nakakaloka ka. Grabe ka, Aika. Hingi po sana ako ng advice para kumalma naman yung self ko. My friends would always tease me na hopeless romantic. Ang ganda pakinggan, di ba? Hopeless romantic. Naka-note na sa akin yan. Yung term na yan, hopeless romantic. Dahil may dapat tayong i-point out dyan sa hopeless romantic. Mamaya, pero tapusin muna natin yung sulat mo, Aika. I have so much love to give, pero pag po kasi umpisa pa lang, hindi ko bet yung manliligaw, di ko na po pinatatagal. I feel like I'm wasting my time and theirs too. Kaso, lahat na lang, lagi na lang, di ko bet. Natatawa na naman siya, may hahaha na naman siya. Tatawa siya sa sarili niyang problema. Masyado lang po ba akong choosy? And para naman po kina mama and papa, I love you both po, and si kuya and Hia, and his siguro to. And si kuya and his family. Kayo yung mga patunay na genuine love exists sa mundong ito. Naman! Meron naman talaga. Kayo rin talaga yung inspiration, ang definition ko ng love. And for that, thank you. Ayan, napapasalamat si Aika. Hanggang dito na lang po, Miss Chicky. Maraming salamat po sa inyo. And more power. Galing po yan kay Aika ng Malabon. Aika, unang-una, no, mapalad ka dahil meron kang magandang definition of love in the face of sa mama at papa mo tsaka yung kuya at kanyang asawa, no? Yung family niya. Maganda 'yun. Syempre maganda 'yun. Meron ka ng concept of kung ano yung ideal o kung hindi man na ideal, very close to ideal na love. Kumbaga, meron ka ng template, 'di ba? Nasusundan mo na lang, alam mo na siguradong sure shot na talagang sure shot na maging successful ka sa love life. Pero malaking pero. Tandaan mo, okay, may template ka na.
Kaso, pagdating po sa love, hindi naman siya free size, yung one size fits all, di ba? Hindi siya parang yung mga t-shirt na one size fits all. Iba po pagdating sa love. Syempre, iba-iba yung mga personalities natin. Iba-iba ang mga threshold natin sa joke, sa sakit. Iba-iba Iba-iba tayo at iba-iba din ang swerte. Oo, naniniwala ko may swerte na involved din ha. Maliban sa tinatrabaho mo ang pag-ibig, ay meron din konting swerte. Actually, baka malaki, baka 50-50 nga eh. May swerte din na involved. So, speaking of swerte, feeling mo hindi ka maswerte, 'di ba? Parang sinasabi mo nga kanina, parang lahat-lahat na lang na maliligaw sa iyo, hindi mo bet, 'di ba? 'Yun yung sabi mo kanina. At nagtatanong ka pa kung sobrang choosy mo ba, 'di ba? Aika. So, usually ang ginagawa mo kapag hindi mo bet, na meet mo, hindi mo bet, nakausap mo na yung manliligaw mo, sinastop mo na kasi ayaw mong i-waste yung time nila. Sabi mo, time nila at time mo rin. Syempre, sayang din naman ang panahon, sayang ang oras kung hindi mo naman bet. Tama naman. For me, sakto lang naman. Pero, mapapatanong ka rin eh. Yung expectations mo ba sa iyong magiging boyfriend o asawa, realistic ba siya o unrealistic? 'Di ba? Kasi baka naman yung hinindian mo na, baka kunwari minor flaw lang. 'Di ba? Yung sobrang okay na yung tao na lahat na nasa checklist mo. Pero kunwari gwapo o kahit hindi gwapo, basta type mo siya, check. Marunong manamit, check. May trabaho, check. Close sa family, check. Very respectable and respectful din, check. Kumbaga lahat-lahat na nandyan na. Pero ayaw mo yung tawa niya. Minor flaw yun, di ba? Kasi yung tawa niya parang, di ba? Parang ganun, may tumatawa na ganun, parang nagsusnort na parang baboy, di ba? Ayaw mo. Well, pwede mo naman palampasin siguro eh. Kasi kung titingnan mo, 99% okay na siya. Yung 1% lang yung tawa, ayaw mo. Baka pwede mong palampasin kung yun lang, di ba? Pwede naman. Tanong lang naman, di ba? Baka ganun. Example lang yun, no? So, ibahin mo, paano ba? Siguro iibahin mo ang swerte mo. Kasi ang sinasabi mo sa akin, lahat ng manliligaw sa'yo ayaw mo. Pwede mong masahiin yung swerte mo. Pwede yun eh, di ba? Kumbaga, be proactive. Be proactive at siguro be more available. Kailangan mas malaki yung dating pool mo. Kasi kung ngayon, baka isang grupo lang yan eh. Kumbaga, kung pumupunta ka ng church, baka church group lang yan. Pero baka yung mga college friends mo, nako, baka nagiging gwapo na yon, di ba, ngayon? O baka sobrang nag-grow up na, nagiging sobrang desirable na ngayon. O baka yung iba-ibang communities natin eh. Siguro, ang isang advice na mabibigay ko sa'yo, palawakin ang dating pool. 'Di ba? Hindi yung isang community lang, dapat iba-ibang community. Hindi man ibig sabihin na pupunta ka sa mga communities tapos sabihin mo na naghahanap ka ng boyfriend, 'di ba? Hindi naman. Kumbaga, be open na makilala yung iba't ibang tao. Unang-una, palakihin yung dating pool mo. Kanina, naalala ko, minention mo yung word na hopeless romantic. Ito, opinion ko lang to ha. Pagiging romantic, okay. Okay sa akin eh. Syempre, okay yung romantic, di ba? What's love without romance, di ba? Di friendship na lang yun, di ba, mga kapatid? Okay maging romantic. Pero, kapag hopeless romantic, minsan mahirap din yun. I know it sounds very romantic kasi parang nasa sine, di ba? Nasa pelikula. Hopeless romantic ka. Pero baka naman sa pagiging hopeless romantic mo din, gusto mo rin yung alam yung sobrang ideal yung nasa isip mo. Again, mga sinasabi ko sa'yo kanina, baka naman yung mga lilit na bagay, like for example, yung hairstyle niya, pwede mo naman baguhin yung hairstyle niya eh. Ayaw mo yung hairstyle niya ngayon, so na-turn off ka na, ayaw mo na yung buong tao, di ba? Pwede namang ganon. Or, pag hopeless romantic ka kasi, minsan, you believe in soulmates, 'di ba? Ganyan mga hopeless romantic, 'di ba? Aantayin ko ang soulmate ko, yung taong nakatakda sa akin at para sa akin lang. Medyo mahirap din 'yun pag ganun. Kasi ang magiging meron kang soulmate nga, hindi natin alam, 'di ba? Tao lang tayo, hindi talaga natin alam. Pwedeng may ganun.
Kaso, paano mo naman masisigurado na yung soulmate mo hindi mo na napalampas dahil ayaw mo lang yung hairstyle niya o ayaw mo yung suot na sapatos niya ngayon kasi feeling mo hindi nagmamatch, sapatos pwede naman palitan. 'Di ba? Na-label mo na siya kaagad, baduy! 'Di ba? Pwede namang palitan, pwede mong turuan ng fashion, magkaroon ng fashion sense, 'di ba? And hopeless romantic also, parang naro-romanticize mo yung relationship eh. Parang gusto mo yung hindi nag-aaway, para kayong tumatakbo sa garden of flowers lagi, 'di ba? Ganun yung hopeless romantic eh. Baka naman kailangan mo rin ng konting adjustment. Dahil alam naman natin lahat, ang relasyon, walang challenges. Walang time, merong mga times syempre na maiirita ka. 'Di ba? Naalala ko nga sabi ni Oyo Boy Soto, 'di ba? Asawa ni Oyo Boy Soto, si Christine Hermosa. Ang ganda na noon, Diyosa. 'Di ba? Christine Hermosa na 'yon, mga kapatid. Sobrang ganda, sobrang pag tiningnan mo, parang siguro hindi mo na makikita yung negative side niya, but no. Sabi ni Oyo Boy Soto, kahit si Christine Hermosa siya, syempre may times na hindi mo rin siya love, pero mag-a-adjust ka. So baka naman naro-romanticize mo din kaagad yung relationship, 'di ba? Pag ganun. Pero again, siguro ito doesn't apply to you, no? Kasi no boyfriend since birth ka nga. So again, pag hopeless romantic ka, minsan hindi realistic. So dapat siguro magiging realistic romantic. O, 'di ba? Mas okay 'yon kaysa hopeless. Wala nang pag-asa, hopeless or realistic. At least may hawak ka sa ano mo, sa destiny mo. 'Di ba? Kaya mo siyang hawakan, kaya mo siyang i-control yung destiny mo. Hindi yung flying in the wind ka na lang. O, 'di ba? Maganda, mas magiging realistic romantic. Now, doon sa pagiging loveless mo, posible naman yan na not for life. No boyfriend since birth ka. Pero, hindi ibig sabihin, no boyfriend forever. 'Di ba? Again, siguro yung standards mo sa love, no? Baka I don't know kung posibleng mataas masyado yung standards mo, posible rin yun. Again, hindi kita nakausap, syempre mas maganda kausap kita sa telepono, no? Pero ang tanong, babaguhin mo ba yung sarili mo? I don't think so. Hindi mo dapat babaguhin yung sarili mo. I think ang kailangan mong subukan ay i-adjust lang yung mindset mo. Again, pag-isipan mo yung mga sinasabi ko sa'yo, mayroong mga bagay na pwede mong palampasin. That's number 1, di ba? Yung parents mo, hindi super sweet. Ang parents mo super sweet. Yan yung nakasanayan mo. But remember, yung brother mo, syempre kung yung brother mo, ine-expect niya rin, ako kailangan ganyan din kami ka-super sweet ng wife ko. Pero like you said, yung brother mo tsaka yung wife niya, hindi naman ganun ka-sweet. Pero rock solid ang relasyon nila. O, diba? So, may konting adjustment. Alam niya yung ideal, pero alam niya, pwede rin siya mag-adjust. O, so, naging okay din sila. So, hindi ibig sabihin na hindi sila nagmamahalan, diba? Perfect example yung kuya mo. Still, kilig yung parents mo, maganda yan. Again, not everyone, hindi siya one size fits all. Sabi mo, eto, finally, sabi mo, feeling mo malapit na yung ideal man mo. Advice para kumalma ka? Well, I think first of all, magdasal ka. No? Kasi nakakakalma yun eh, 'di ba? Parang meditation lang din, no? Unang-una, magdasal ka. Magbasa ka ng self-help books on love and relationship siguro, and meeting people, o mga reading materials, no? Ang dami diyan online eh, reading materials na pang-improve ng outlook para sa love, para ready ka na. Para hindi ka yung ngarag na ngarag pag nandyan na yung ideal man mo. And isa pa, usually yung ideal man mo, hindi mo ine-expect. Usually, it's somebody na hindi mo ine-expect. Maraming ganyang kwento. So again, Aika of Malabon, thank you very much for your letter at sana medyo naliwanagan ka kahit ng konti sa ating love advice sa'yo. And good luck! Good luck. Big good luck sa'yo. Malay mo, balang araw ay maalala mo itong episode na to and sabihin mo, grabe, dati pinapanag-inip ko lang to. Pinapanag-inip and dinidream. Kumbaga, no? Napapanag-inipan mo lang. Pagtulog ka, ikakasal ka, nagpaplano ka ng kasal mo. Pero, andyan ka na sa altar. O, diba? Ikakasal na. Sarap pag-isipin, diba? Meron din positive thinking. Pero again, number 1, dasal siguro, mga kapatid. O, yan. Yan po ang aking advice para sa'yo. Aika ng Malabon.